radyo ng simbahan. Ave Maria, Gratia Plena, isang mapagpalang araw po ng linggo. Mga kapanalig, ang dalangin ko pong sumapit sa ating lahat. Samahan po ninyo ako sa mga sandali ng pag-aaral at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco, si Ebanghilista. At wala po ngayon ang ating partner, ang ating co-anchor, si Brother Albert Gales, dahil meron lang pong importanteng inasikaso personal, ano? Siyempre malapit na yata magpakasal si Brother Albert, ipagdasal natin yan. Kasama po natin sa ating technical side ang ating mga magigiting na technician, Engineer Marlon San Diego at si Engineer Bernard. Andiyan na, di ba? Andiyan na. Okay. Edgar at saka siyempre ang ating production assistant. Napakasipag ni Ernest. Mukhang hanggang mamayang gabi yata ito eh. Wala pa si si Jan. Naku, andito na pala si sino isang natin? Nakakalimutan ko agad. Sige, mamaya kunin natin yung mga eksaktong kasama natin dito sa ating studio, no? Siyempre, alam mo ninyo, ngayon medyo marami na daw tao sa Luneta. Lilinawin lang po natin yung kumakalat na mga issue na pati yung Katoliko ay magjo-join doon. Isang malaking fake news po 'yon. Wala hong panawagan ang CBCP, wala hong panawagan ang kahit sinong mga kaparian, mga laiko para mag-join doon po sa sumisigaw ng tinatawag nilang transparency daw. Kailangan daw merong mga kung ano-anong ek-ek, mismong yung hanay nila, mukhang hindi nila malinis. Di ba? Gusto nilang labanan ng corruption, yung mga kampon nila, yung mga kasama nila, no? Hindi yata nila maituwid. Unang-una na si Senador Marcoleta. Kitang-kita, very obvious na nagsinungaling doon sa pagdideklara niya ng mga nakuha niyang pondo. Bawal sa batas yun, kaya dapat si Marcoleta kasuhan at hindi lang kasuhan, i-disbar, hindi lang i-disbar, tanggalin sa Senado dahil sawang-sawa na tayo sa mga sinungaling na politiko, di ba? Pagkatapos, meron daw mga ibang grupong sasali rin, yung JIL naman yata, allegedly. Mahiyari naman kayo, linisin nyo muna yung issue sa inyong idol, si Joel Villanueva, na direkta naman binabanggit ng mga iniimbestigahan sa Senado na involved doon sa tinatawag nating flood control issues, di ba? Romar Bendo, ayan, naalala kong bigla. Siyempre, ganun din naman, sa hanay naman ng Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy. Hindi ba kayo nahihiya sa kakapal ng apog ninyo? Nandun, kaya nga hindi nyo makasama at nakakulong dahil sa issue ng mga hindi naman katiwalian sa kanya, kundi mga di umano yung mga pangmumulestya sa mga kabataang babae na kaanib ng kanyang kulto, di ba? So tayo naman po direkta lang magsalita. Nakita ko kanina sa Facebook, Engineer Marlon, tawag dito yung isang defender, nakikipagpalitan siya ng talakayan. Ang mga nare-receive niyang message, mag-iingat ka sa amin, may kaisahan kami. Baka hindi ka na lumutang. Walang ganunan. Masyado namang utak kriminal yung utak kriminal. Walang ganunan. Shout out kay Jezreel Kainong, nakita ko yung message mo. At saka ganun din kay Brother Hamsky Ray Benya. Etong dalawang ito, paboritong bugbugin to ng mga pagbabanta, no? Tinatanong din ako ng iba, ikaw ba Brother Marco, wala ka bang pagbabanta? Hindi nyo na itatanong, 37 taon na po tayo sa media pulutan na lang natin yung banta-banta na yan. Mahala na si Lord sa atin dahil tayo naman nagsasabi lang ng totoo. Di po ba? Ngayon, walang pikunan. Kasi kayo naman, kung gusto nyo yung inyong idolo, di sige, i-promote ninyo. Ngayon, kung meron namang mag-upo sa idolo ninyo, huwag kayong mapikon. Ganunan lang talaga, give and take. Di ba? Nasa tayo nasa malayang lipunan tayo no? Yan ang essence of democracy, di ba? Malaya tayo na mag-isip at magbigay ng ating mga panukala. Pero wag nating gagayahin si Congressman Kiko. Kung ano-ano pinagsasabi, singaw-ngaw.
Di ba? Ano sasabihin mo kay Pangulo pag nakarap mo? Meow, meow. Yung ba naman, gawa ng matino yun, congressman pa naman, di ba? Matapang yung pusa ni Engineer Marlon Santiago tsaka ni Bernard. Di ba? So mga kapanalig, tandaan po natin, sa ngalan ng katotohanan, kailangan po nating mag-isip, mag-nilay-nilay, upang hindi po tayo maliligaw, di ba? Huwag tayong karaka-raka maniniwala. O kaya ako binabanggit yan, introduction natin, kasi po, ang ating pag-uusapan, kaugnay po, no, dito sa bagong inilabas na tinatawag nating doctrinal note, no, doctrinal note ng Doctrine of the Faith, ng ating Dicastery for the Doctrine of Faith na riyan po sa Vatican. At ito po, marami agad ang nag-react, marami agad ang parang nabuisit. Oh, bakit? Ano ba yan, Brother Marco? Kasi po, nung nakaraang November 4, araw po ng Martes yun 2025, ang atin pong Dicastery for the Doctrine of Faith ay naglabas ng isang tinatawag na Mater Populi Fidelis. Sa English po ay the Mother of the Faithful People. Tatandaan nyo, ito po ay isang doctrinal note. Okay. Ngayon, ang bagay na ito o ang doctrinal note na ito ay umani agad ng mga pag-question sa maraming mga Katoliko na deboto ng mahal na Inang Maria na mayroon pong titulong Ako, Redemptrix at Mediatrix of Grace. Lalo na dito sa Pilipinas, tatandaan natin, katatapos lang pong hindi payagan na maging i-promote yung debosyon ng aparisyon dyan sa Lipa, Batangas, sa Mediatrix. Eto na naman, sumunod na naman, kumbaga sabi ng mga Pilipinong deboto ng Mediatrix of Grace, under that title, another dagok na naman to. So yun po mga kapanalig. Kaya ako inintruhan na related sa politika kasi ang politika ay similar din sa pananampalataya na kapag hindi po natin ito sinuri munang mabuti bago tayo magkomento, maaari hong meron tayong patunguhang hindi tama o hindi maganda. Di ba? So importante, in relation dito sa ating pag-uusapan, maintindihan nating mabuti. Ano ba ito? Pagka inintindi natin yung introduction nitong titulong ito ng Mater Populi Fidelis, the Mother of the Faithful People, sinasabi po dun sa introduction, no, kinaklarify nila yung title. No? Kinaklarify, nililinaw nila yung title. Ano yung mga title o mga titulong ito? Co-Redemptrix and Mediatrix of all graces are not to be used, hindi pwedeng gamitin, to describe the Blessed Virgin Mary upang ilarawan ang mahal na Birheng Maria. At sinasabi po dito, emphasizing that such expressions risk obscuring the unique and unrepeatable role of Jesus Christ as the world's sole Redeemer and Mediator. Alam niyo po ba itong balitang ito lumabas agad sa social media, pero matatandaan natin na kung babasahin, parang excerpt lang ng doctrinal note yung ating nakikita. Kasi pag pinag-aralan at nag-research kayong mabuti, nakakuha kayo ng kompletong dokumento, binubuo po ito ng 80 paragraphs, 80 bahagdan ng mga paliwanag. Bakit sinabi ng Dicastery for the Doctrine of the Faith or DDF na hindi dapat ilarawan ang Birheng Maria bilang co-redemptrix and mediatrix of all graces. At ito pong dokumentong ito pong tinatawag nating doctrinal note na ito ay sinuri umano dun sa 80 paragraph na nakita natin. Hindi ho yan ura-uradang ginawa, kundi sinuri, pinag-aralan,
nagpalitan ng mga panukala, ng mga kaisipan, ang mga bumuo nito, and then, ipinresent po ito sa ating mahal na Santo Papa, si Pope Leo XIV. So, ang ginawa po ng Dicastery for the Doctrine of Faith, after na ito ay pirmahan ng kanilang prefect, si Cardinal Victor Manuel Fernandez, na siyang sekretary ng ating Dicastery Doctrinal Section, kasama po si Monsignor Armando Mateo, ang naturang doctrinal note ay pinirmahan, inaprubahan ni Pope Leo XIV noong October 7. Inilabas lang ng November 4. So yan yung background there. Pagbalik natin maya-mayang kaunti, hihimayin natin ito. Dapat ba tayong mag-react agad? Dapat ba tayong mag-question agad? Dapat ba nating sabihin, mali yan? Minsan pag iniisip ko, pag sinabi nating mali yan, abay, mas marunong pa tayo doon sa mga nag-aral ng malalalim ng theology. Mas marunong pa tayo doon sa ating mga kardinal. Mas marunong pa tayo sa ating sa ating papa. Kasi pinirmahan ng papa di ba? Ibig sabihin, opisyal. Pag sinabi nating mali yan, hindi tama yan, tingnan muna natin yung sarili natin sa salamin. Sino ka? Sino ba ako? Who you? Para questionin natin yung authority ng simbahan, ang tinatawag nga nating mahisteryo o teacher of the church. Mga kapanalig, babanggitin po natin yung Mater Populi Fidelis, sa English nga po ay tinatawag nating Mother of the Faithful People. Ito daw po ay bunga ng mahaba at talagang sinuring collegial effort ng ating Dicastery for the Doctrine of Faith. Pero tandaan po natin, wag agad tayo mag-react ng violente. Wag tayo mag-react agad na kinukundina natin agad ang simbahan. Bakit? Kasi pinaliliwanag po, the note provides a significant Bible foundation for devotion to Mary. Tandaan po natin, meron background ito, bakit nila ito dinisisyonan. Meron po kasing 4 na dogma ang mahal na Inang Maria. 4 lang po ang dogma. Pag sinabing dogma, ito po ay tinatawag nating divinely revealed ng Holy Spirit sa Roman Catholic Church, at dinideklara itong aral na dapat tanggapin ng lahat, bawat isang Katoliko. Yan ang dogma. Iba ang dogma sa doktrina. Ang doktrina, pwedeng iribisa yan kung makikita na may mga pagbabago. Pero ang dogma, once na-declare na dogma, diyan tumatayo ang Papa sa kanyang authority na infallible. Walang pagkakamali, sapagkat dinideklara ay dogma, divinely revealed by the Holy Spirit. Bakit po ba ang ating Dicastery for the Doctrine of the Faith o yung DDF ay nagsagawa ng ganitong hakbang na sinasabing hindi karapat-dapat na ipatungkol sa mahal na ina ang titulong Co-Redemptrix at Mediatrix, Dahil matagal na panahon na po, mayroong mga taong nagsusulong po na itong Co-Redemptrix at Mediatrix title na ito sa mahal na ina ay gawing dogma, ideklarang dogma. At tulad ng sinabi ko, pag sinabing dogma, lahat ng Katoliko talagang dapat tanggapin yan. Divinely revealed yan. Pero ang sabi po ng DDF, bubuhin ko Dicastery for the Doctrine of the Faith na inaprubahan ni Pope Leo XIV, uulitin ko, hindi daw po angkop na gamitin ito sa mahal na ina regarding sa kanyang cooperation in the work of salvation. Sabi ng iba, hindi po pwede yun. Kasi si Mama Mary talaga ang pinanggalingan ni Jesus. Wala hong question doon. Hindi ko kino-question doon. Kino-question yun. Yung titulo lamang po ang gustong baguhin ng simbahan.
Kasi maraming iba nagiging fanatic na po. Nagiging fanatic. Yung fanatisismo, yan po ang sisira sa ating pananampalataya. Nawawala na yung nararapat na patungkulan lamang ng isang pagpupugay na para lamang doon sa isang partikular na personang iyon. Hindi ho natin nilalahat. Maraming Katoliko naiintindihan po yan. Naiintindihan yan. Pero dahil sa maling debosyon sa mahal na ina, marami rin po ang naliligaw. Magkaminsan, meron ng ibang nagtatayo ng mga Marian group na ang treatment kay Mama Mary is goddess na. Isa ng Diyos-Diyosan. Isa ng Diyosa. Oh. So, malawak po ang ginawang pagsusuri, malawak po ang ginawang observation ng ating dicastery for the doctrine of the faith. Kaya ho nila ginawa ito. Ngayon, sasabihin ng iba, hindi pwede. Ito ang aking hamon sa inyo. Pag sinabi nyo hindi pwede, ano ba ang mas importante? Yung pananampalataya na may pagsunod o pananampalataya lang kung anong gusto mo? Kasi kung ano lang ang gusto mo at hindi ka obedient, hindi ka belong sa tunay na katawan ni Kristo. Kasi kaya tayo merong hierarchy para tayo ay in order. Ngayon, kung sasabihin mo, hindi, kung anong trip mo, yun lang ang susundin mo, teka, mag-isip ka ng dalawang isip, hindi ka yata Katoliko. Di ba? Mas mainam na ikaw ay nananampalataya na sumusunod kesa may pananampalataya ka lang. Pero ang gusto mong paniwalaan, sarili mo lang. Kung atin pong titingnan ang Ebanghelyo ni San Mateo, St. Matthew, chapter 7, ito po yung napakagandang halimbawa na dapat nating obserbahan sa ating sarili. Yung Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Ano to? Ganito sabi ng Bible. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At kailanman sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakilala o nakikilala, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Ano po yung gawang masama? Yung pagiging masuwayin, yung pagiging hindi pagtalima o pagsunod. Tayo po ay isang angkan ng Diyos, isang lahi o lipi ng Diyos na dapat sumusunod sa kalooban ng Ama. Ano po ba kalooban ng Ama? Ito ang aking anak, siya ang inyong pakinggan. Ano po ba yung sinasabing yon? Si Jesus ang pakinggan natin. Sapagkat ang kalooban ni Jesus ay kalooban ng Ama. Now, ano ang kalooban ni Jesus? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, ang ipagbawal mo sa lupa, pagbabawal sa langit, ang ipahintulot mo sa lupa, ipahihintulot sa langit. Matthew chapter 16, Matthew chapter 16, verse 19. Meaning to say, ang simbahang itinayo ni Jesus ay may full authority na dapat nating sundin. Sapagkat tayo ay isang bayan na mayroong kaayusan sapagkat ang Panginoon ay nais niya ang isang kaayusan. Kapag tayo'y magulo, wala tayo sa Panginoon. Ngayon, Brother Marco, ang tagal-tagal na ng mga titulong iyan. Tandaan nyo po, titulo lang iyan. Titulo lang iyan. Pwede pong mabago yan. Bibigyan ko kayo ng sample. Kumpleto tayo ng mga patunay na tama naman. Noon pa binabanggit na yan. Una, si Pope Benedict the 14th, 1758, nung siya po ay namatay. Pope Benedict the 14th. Sabi niya, describe our Blessed Lady as the heavenly stream which brings to the heart of wretched mortals all God's gift and graces. Dito po si Pope Pius the 7th, sabi naman niya,
Mary, the dispensatrix of all graces, sa ilalim ng Gratiarum Omnium Dispensatricem. Yan ha. Si Blessed Pius IX, ang sabi naman niya, places his hopes in the most Virgin Mary, she who, with her only begotten Son, is the most powerful mediatrix and conciliatrix in the whole world. She was destroyed all heresies and snatched the faithful people and nations from all kinds of direst calamities. In her do we hope, who has delivered us from so many threatening dangers. Sabi ni Pope Pius IX yan. Si Pope Leo XIII, o yung ating Pope ngayon ay 14. Itong Leo XIII, ganito ang sabi, with equal truth, may it be also affirmed that by the will of God, Mary is the intermediary through whom is distributed unto us this immense treasure of mercies gathered by God. For mercies and truth were created by Jesus Christ. Thus, as no man goes to the Father but by the Son, so no man goes to Christ but by His mother. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng anak. Gayon din naman, walang makapupunta sa Kristo kundi sa pamamagitan ng kanyang ina. So yun pong encyclical ni Pope Leo XIII, Adiutricem Populi, ay mababasa natin doon that the Blessed Virgin Mary was so intimately associated with the mystery of human salvation, is just as close associated with the distribution of the graces which for all time will flow from the redemption. Among her many other titles, we find her hailed as Our Lady, our Mediatrix, the Repatriatrix of the whole world, the dispenser of all heavenly gifts. Another encyclical, Fidentem Pimque, ay mababasa natin undoubtedly the name and attributes of the absolute mediator belong to no other than to Christ, for being one person and yet both man and God, He restored the human race to the favor of the Heavenly Father. One mediator of God and man, the man Christ Jesus, who gave Himself a redemption for all. At kinote yung 1 Timothy chapter 2 verse 5 to 6 na nakalagay doon, walang ibang tagapamagitan sa Ama kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Walang duda doon. And yet, as the angelic doctor teaches, there is no reason why certain others should not be called in a certain way mediators between God and man. That is to say, in so far as they cooperate by predisposing and ministering in the union of man with God. Ito'y nakalagay sa Summa, page 3. Such are the angels and saints, the prophets and priests of both testaments, but especially has the Blessed Virgin a claim to the glory of this title. For no single individual can even be imagined who has ever contributed or ever will contribute so much towards reconciling men with God. She offered to mankind, hastening to eternal ruin, a Savior at that moment when she received the announcement of the mystery of peace brought to this earth by the angel. With that admirable act of consent in the name of the whole human race, it is from whom is born Jesus. She is therefore truly His mother, and for this reason, a worthy and acceptable mediatrix to the mediator. Alam mo niya, pag inintindi natin mabuti itong encyclical Fidentem Pimque ni Pope Leo XIII, ang liwaliwanag ng sinasabi niya. Ang Panginoong Hesus, ang tunay na tagapamagitan, nag-iisa sa Ama. Pero kahit tayo, ordinaryong tao, ang mga anghel, ang mga santo, ang mga propeta, ang mga pari, pwede ring maging tagapamagitan. Isang halimbawa dyan, pag pinagdasal namin kayo, pinagdasal ninyo ako, tayo'y tagapamagitan.
Pero iba yung level na ang Panginoong Yesus ay tagapamagitan directly to the Father. Lalong-lalo na kung tayo pwede, lalong-lalo na ang mahal na Inang Maria. Kaya sabi ni Pope Leo XIII, karapat dapat siyang tawaging mediatrix to the mediator. Tagapamagitan sa tagapamagitan ng tao kay Jesus, at si Jesus ang tanging tagapamagitan natin sa Ama. Napakabilis ng oras, malalim yung ating pag-uusapan, bagamat maigsi ang oras natin, pipilit po nating pagkasyahin ito. Kung bitin, pwede naman po natin itong ipagpatuloy next Sunday dito pa rin sa ating programa. Salamat sa Diyos, ang inyo pong lingkod, Brother Marco Evangelista. Sa loob ng 18 years ay kasama nyo po dito sa ating Radyo ng Simbahan Veritas 846, no? Sa programang Apologetica. Of course, sa hapon ding ito kasama natin ang ating magiting na technician, Brother Edgar Bernardo, at ang ating kasi tagal tayo hindi nakita, si Brother Romar Bendo, magandang lalaki nating production assistant. Ayan. Sa mga kapanalig, sa pangalan din ng ating co-anchor na si Brother John Albert Gales, ayan, bumabati po kami sa inyo ng isang mapagpalang araw ng linggo. Ayan. Tama, si Marlon. Andiyan pa? Marami pala kayo ngayon dyan. So, ngayon, mga kapanalig ko, mga minamahal naming kapanalig, huwag tayo agad magre-react unless mabasa natin yung kabuuan ng dokumento nito pong tinatawag nating bagong doctrinal note, no, na tinatawag nga ng ating simbahan ng hindi dapat tawaging co-redemptrix at mediatrix ang mahal na ina sa kanyang titulo na yan. Pinaliwanag po yan ng 80 paragraphs na inilabas po ng ating simbahan. Inilabas po sa pamamagitan ng Dicastery for the Doctrine of the Faith. Ngayon, sinasite natin yung mga views, mga paniniwala, mga pagpapahayag ng mga unang Santo Papa natin. Binanggit ko nga, Pope Benedict XIV, Pope Pius VII, Blessed Pius IX, at yung huli kong binanggit si Pope Leo XIII. Ang Pope natin ngayon ay XIV. Ito pa po, si Saint Pius X, sa kanyang encyclical, Ad Diem Illum, sabi niya dito, of course, it cannot deny that the dispensation of these treasures is the particular and peculiar right of Jesus Christ. Ang Panginoon lang daw po dapat. For they are the exclusive fruit of His death, who by His nature is the mediator between God and man. Nevertheless, by this championship in sorrow and suffering already mentioned between the mother and the son, it has been allowed to the august Virgin to be the most powerful mediatrix and advocate of the whole world with her divine Son, totius terrarium orbis potentissima, apud unigenitum filium suum mediatrix et conciliatrix. So yan ang sabi. The source then is Jesus Christ, but Mary is the channel. So lahat ng karangalan na napatutungkol sa pagiging tagapamagitan at tagapagligtas ay walang ibang pwedeng patunguhan. The source ay ang ating Panginoong Jesucristo. But Mary is the channel. Ito yung nilalaman ng encyclical Ad Diem Illum ni Saint Pius X. Kaya nung diniklara ito ng simbahan, talagang naku po, nagkagulo-gulo na tayo itong Mater Populi Fidelis. Bakit nagkagulo-gulo? Mamaya tuloy natin yan. Si Pope Benedict XV, diba, inabutan natin si Pope Benedict XVI na eh. Sa kanyang apostolic letter Inter Sodalitia, affirms the role of Mary co-redemptrix and mediatrix at the foot of the cross of her Son. Nung ang Panginoong Jesucristo ay nasa krus, sa paanan ng bundok na yan, ng Golgotha, Mary suffered and, as it were, nearly died with her suffering Son. Siyempre, ang sakit sa dibdib yun, di ba? Pag nawalan kayo ng anak at nakita mo yung anak mo, pinahirapan ng iba, ang sakit nun, di ba?
Si Enteng Samaniego rin pala, kasama natin, tsaka si Boss Alex. O, dyan pala lahat yung ating mga poging technician. Kailangan pala may paghanda ng mga regalo to, 4. Lapit na Pasko eh. Okay. So ano po ang sinasabi ng ating pananampalataya? For the salvation of mankind, she renounced her mother's right, and as far as is defended on her, offered her son to placate divine justice, so we may well say that she with Christ redeemed mankind. Consequently, the graces which we receive from the treasury of the redemption are distributed, so to speak, by the hands of this sorrowful virgin. Ayan. Yan po ang apostolic letter Inter Sodalicia ni Pope Benedict XV. Si Pope Paul VI naman, ang unang Santo Papang dumalaw sa Pilipinas, ay nagsalita that our Blessed Mother is our intercessor with Christ. Our intercessor, tagapamagitan kay Jesus. In the Apostolic Exhortation Signum Magnum, sinabi ni Pope Paul VI that Mary assumed into heaven assist her still pilgrim children. Sabi ni Pope Paul VI, tayo daw na mga anak niyang naiwan, no, nung siya'y umakyat sa langit, patuloy na nag-assist, no, tumutulong sa atin. Assist her still pilgrim children. Tayo yon. Sabi naman ni Pope Paul II, santo na ngayon, ibinigay niya yung title, Mary Mediatrix of all graces, back into favor, despite the reticence of a few theologians who appealed to a restrictive interpretation of conciliar Mariology. Pope John Paul II used the title Mediatrix of all graces, literally at least 7 times in his address, homilies, discourses, angelus, etc., etc. Yan yung ating mahal na Santo Pablo, John Paul II. Si Pope Benedict XVI ay recently continued the overall succession of papal writers on Our Lady's role as Mediatrix of all graces. Sa kanyang May 11, 2007 homily, kung saan ay kinanonize niya ang isang Brazilian Franciscan na si Father Antonio de Santa Ana Galvao, OFM. Sabi ni Pope Benedict XVI, ginamit niya extraordinary foundation of the Marian mediation of every grace of the redemption in a generous manner, somewhat reminiscent of Saint Bernard, Saint Louis Marie de Montfort, and Saint Maximilian Kolbe. There is no fruit of grace in the history of salvation that does not have as its necessary instrument the mediation of Our Lady. So ito po mga kapanalig, ilang Santo Papa itong sinight natin. Ang kanilang mga ibinahaging aral, ang kanilang mga ibinahaging apostolic letter, encyclical, talaga namang tumutukoy na ang mahal na Inang Maria ay dapat tawaging Mary Mediatrix, at yung iba nga ay tinutukoy pang direkta Co-Redemptrix, katulad ni Pope Benedict XV. Marami pa sila niyan. Advocate of the whole world. Pero may karugtong with her divine son. Laging si Maria ang tinutukoy, pero laging nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapanalig. Kaya nga sa mga ledyonaryo, yung Legion of Mary, no? Meron tayong slogan lagi, no? Ano ang ating slogan, mga ledyonaryo? To Jesus through Mary. Speaking of Legion of Mary, shout out sa lahat ng Junior Youth Presidium, Ark of the Covenant ng Legion of Mary, dyan po sa Recent Christ Parish, Bulihan, Silang, Cavite, na pinangangasiwaan ni Brother Levi Lahera. Shout out Brother Levi Lahera. Okay? So mga kapanalig ko, ito pong recent doctrinal note na Mater Populi Fidelis
ang binibigyang emphasis ng ating simbahan sa pamamagitan nga po ng Doctrine of the Faith o Dicastery for the Doctrine of the Faith, ang mahal na Inang Maria, instead na tawagin sa kung ano pa bang ibang titulo, mas mainam daw na gamiting titulong pagtawag sa kanya ay Mother of the Church, Mother of Christ, or Mother of the Faithful. Actually, ang English naman kasi ng ating pinag-uusapang Mater Populi Fidelis, Mother of the Faithful of God. Ngayon, sa umiiral na doktrina na ng ating simbahan dito po sa Catechism of the Catholic Church number 963, maliwanag po talagang ipinapakita dito na si Maria, ina ni Kristo, ina ng Iglesia. At sinasabi rin po ng Catechism of the Catholic Church, no, sa kanyang number 964, ang tungkuling ginaganap ni Maria kaugnay ng Iglesia ay hindi mahihiwalay sa kanyang pakikiisa kay Kristo na siyang batayan nito. Ang pagkakaisang ito ng ina sa kanyang anak sa gawain ng pagtubos ay nakikita na mula pa sa kalinis-linisang paglilihi kay Kristo hanggang sa kanyang kamatayan. Nakikita ito lalo na sa oras ng kanyang paghihirap. Kaya ang mahal na Inang Maria, siya ang ating ina sa larangan ng grasya, siya ang icon at eskatolohiko ng Iglesia Katolika. Meaning to say, sa lahat ng mga titulo ng mahal na ina, pinakamagandang itawag natin sa kanya ay our Mother. Mother of the Church, Mother of our Lord Jesus Christ. At ito naman pong Mater Populi Fidelis sa English ay Mother of the Faithful People. Ngayon, eto na. Nagkaroon na ng clash. Kasi, dahil nga sa mga referensyang ginamit natin, inaakusahan ng iba na mali ang ating dicastery. Mali ang kanilang inilabas na doctrinal note. Hindi daw yan na karapat-dapat, hindi katanggap-tanggap. Kasi nga, may mga referensya na binabanggit simula pa noon at nabasa naman natin, na-cite naman natin, na-quote naman natin yung mga santo papang ito. Karamihan nga sa mga ito ay santo na ngayon, di po ba? So, ibig bang sabihin nun magulo ang simbahan. Yan naman ang sinimula ng atake ng mga protestante. Meron ding mga nagbanggit. Baka naman ang piniplis lang ng simbahan ay ang mga protestante na kumukundi na sa atin. Pag pinag-aralan po natin yung 80 paragraph ng Mater Populi Fidelis, ang concern po ng simbahan dito, dahil nga doon, hindi sa mga protestante, dahil nga po doon sa maraming, or rather, ilang mga grupo ng katoliko na nag-i-insist na gawing dogma ito na naliligaw na po. Yun ang kanilang concern. Sabi nga, ang Mediatrix of All Graces at itong Co-Redemptrix considered acceptable when used in a very precise sense. When used in a very precise sense. Ang problema, maraming mga naliligaw. Ha? Yung bang parang tipong hindi na makagalaw pag wala yung debosyon kay Mama Mary. Palagay ko po, sa bagay na yan, nagkakaroon tayo ng sobra. Nagiging excessive. Di ba? Yun ang concern ng simbahan. Hindi ho ito ginawa overnight. Ginawa po ito ng matagal na pag-aaral. At ang mga nag-aral po dito, mga theologian, yung ating mga kardinal at inaprubahan ng ating Santo Papa. And speaking of doctrinal note, kung talagang Katoliko ka, bagamat mabigat sa loob mo, you must obey. Follow the rules. Yan ang, alam niya, ang isang congregation na religious, yung mga magpapare, yung mga pare, 3 yung kanilang vow, chastity, poverty, obedience. Marami akong, alam ko yan. Mas mabigat po dyan yung obedience. So yun yung hamon sa atin ngayon dito. Malay natin, some other time, i-recall na naman ito ng simbahan.
Di ba? Kasi sa pangangailangan doon ho tumitingin ang simbahan sa pangangailangan. Ano ba yung kasalukuyang nangyayari ngayon? Kasi tayo, kung Pilipino tayong deboto ng Mediatrix, baka tinitingnan lang natin yung dito sa bansa natin. Ang simbahan, ito pong ating kabuuan ng dicastery, yan po ay nanggagaling sa lahat ng panig ng mundo. Kinukuha nila, nagko-consensus po iyan. Hindi po yan sa isang lugar o isang bansa lang. Kaya mga kapanalig, wag ho kayong aalis. Sa pipilitin pa nating madagdagan ito at kung hindi natin naabutin hanggang sa susunod na linggo, aaralin po natin ito. Sa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Father Hernan Mendoza, yung ating mahal na kura paroko ng Sagrada Familia, dyan po sa Taguig City. Sana pagbalik mo galing sa Vatican, galing sa Europa, makakasama kita dito sa program para ma-discuss natin ito, yung pagpapatuloy ng bago nating doctrinal note, no, ng simbahan natin. Nako, talagang naging mainit po agad kasi ito, yung Mater Populi Fidelis. Wag na daw gamitin ang titulong Co-Redemptrix at Mediatrix of All Graces kay Mama Mary. Shout out kay Brother Mario Garcia, diba? Yung aking pamangking maganda dyan sa Bulac, Laguna. Mary Joyce Ilagan, Evangelista. Ayan. Shout out sa idol nating pulis, magiting na pulis ng Makati, PNP, Brother Raldi De Chitang Mones. Ayan. Siyempre sa aking best friend Raquel Villar Dayaw, solo flight tayo ngayon. Shout out kay Wilwin Abad Cabantog, kay Epipanya Tulio, kay Brother Tony Di Mapilis. Shout out din po kay Brother Ompong Maramtan Jr. At ganun din po kay Resiguro Herbalis. Tradition versus the truth. Yan ang sabi niya. She is the Queen of Heaven and Earth and the Mother of the Church. Why do Catholics call Mary Co-Redemptrix? First of all, mahaba yung kanyang chat. Siguro sa susunod ay mabibigyan natin ng tutok ito. Sabi niya, hindi excessive ang pagdeboto kay Blessed Mary. Kung babasahin mo ang mga apparition at messages ni Mama Mary sa Fatima. Okay? Brother, baka mawala ka dun sa konteksto ng sinabi ko. Sa iba, ang sabi ko, sa iba nagiging excessive. At ito, pwede niyong pag-aralan sa ibang mga kulto na nagmumukhang Katoliko pero nanggaling sa Katolisismo. Kaya sila nawala sa loob ng simbahan, naging excessive yung kanilang debosyon kay Mama Mary. Marami yung kwentong ganyan. Magre-research din po kayo. Hindi lang kayo magbe-base doon sa mga alam na nating mga aparisyon. Wala ho akong question dyan, Wala ho akong question dyan. Kaya lang gusto ko lang kayong i-correct. Hindi excessive ang pagdeboto kay Mama Mary. May mga gumawa ng sobra-sobrang debosyon kay Mama Mary na naglagay sa kanila sa balag ng alanganin. Napunta sila sa mali. Kaya ho ang simbahan, no, kung kayo'y nag-research, duda ko, tanungin din muna ninyo sarili niyo between you and the dicastery for the doctrine of the faith. Ako nga, yun din ang aking lalo na po tayo mga kapanalig, meron na akong libro dito, sinulat ko po ito. Meron po itong imprimatur, meron po itong nihil obstat. Ang title ng libro ko, Si Maria ayon sa Biblia at Simbahan. Pinagtatanggol ko po dito yung pagiging Mediatrix ni Mama Mary. Ayan po, nasa pahina 51 ng aking sariling libro. Ako po ang author. Kaya hindi ako against. Pero nung sabihin kong mayroong excessive devotion kay Mama Mary, ako po yung nagsasalita. Nagsasalita sa katotohanang nangyayari doon sa mga Katolikong mahihina na dahil sa kanilang kahinaan, pumunta nga ho ng ibang kulto. Yun ho yung concern ng ating simbahan. Sapagkat hindi tayo dapat mawala, nakapokus tayo kay Kristo. Pero hindi ibig sabihin na kapag ang mahal na ina ay tinawag nating Mediatrix, na wala tayo kay Kristo. Sa mga marurunong, katulad natin, katulad ninyo, paano sa mga ibang mahina? Di ba? Walang pinakaiba yan sa politika. Sa Pilipinas, huwag tayong lumayo.
'Di ba inaamin na nga, may umamin na nga. Yan tumanggap ng ano ko, ng aking ano tawag dito, ng suhol. May binoboto pa ng mga Katoliko eh. Minura na nga yung Panginoong nagligtas sa kanya eh. Pero dahil sa fanatisismo niya doon sa politiko nagmura sa Diyos, inaaway pa pati yung nagsasabi na mali yung ginawang iyon eh. 'Di ba? Ang daming Katoliko ha. Katoliko, supporter ng killer. O ba't ko sinabing killer? Di ba siya nagsasabi under oath? Under oath. Kaya ako minsan pag may nakakausap akong mga kaibigan nating supporter ni Pangulong Duterte, sinasabi ko sa kanila kayo ba nakasama nyo na in person si Pangulong Duterte nung panahon na siya Pangulo? Di ba? Kung Katoliko ka, nagkaroon ng sobrang pagdidibosyon sa mahal na ina, anong ginawa mo? Nakaupo ka lang dyan sa sulok eh. Kasi kung hindi nagkakaroon ng excessive devotion, hindi magkakaroon ng iba't ibang mga kulto na nga ang tawag ko eh. Doon sa mga dating Katoliko na ngayon ay nasa ibang simbahan at grabe, ginawa ng goddess si Mama Mary. Nawala na yung sentro ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang concern ng ating dicastery for the doctrine of the faith. Ngayon, bago tayo pumutak, nung unang nabasa ko to talaga namang naiba agad yung pakiramdam ko kasi ang pinaka-headline ng istorya Vatican revokes Co-Redemptrix and Mediatrix titles of Mary. Ngayon, kinausap ko yung aking mahal na kaibigan, si Brother Carmelo Cortez, na nariyan ngayon sa Vatican, nandyan ngayon sa Italy. Siya yung may dala-dala ng image ng Black Nazarene na binasbasan ni Pope Leo XIV nung nakaraang araw. Viral ngayon yung picture niyang yun eh. Brother Carmelo Cortez, magkausap kami kagabi. Anong sabi niya? Brother, mas mainam, basahin mo yung kabuuan nitong Mater Populi Fidelis. Nakita ko agad, nag-research ako, 80 paragraph. Pag binasa nyo yon, yung 80 paragraph, hindi kayo nagdepende doon sa headline ng isang news network, baka maintindihan nyo rin katulad ng sinasabi ko ngayon sa inyo. Pero dahil kulang ang oras natin, hindi ko lahat ma-elaborate yan, sa next Sunday, itutuloy natin to mga kapanalig. Hindi po to ginawa ng simbahan para tayo'y maligaw, para tayo'y tumalikod kay Mama Mary. Hindi. Ginawa ito ng simbahan upang mas maging sentro natin ng Panginoon, sekundaring kasunod natin sa debosyon ang mahal na Inang Maria. Yan ang talagang layunin diyan, mga kapanalig. Huwag ho nating hatulan agad ang simbahan, na mali ang simbahan. Di ba? Mali ang ating Santo Papa. Meron na agad mga nag-comment na gano'n Nakakalungkot, di po ba? So mga kapanalig, mahaba ito. Ang dami kong daladalang mga referensya Kaya lang talagang ang oras mabilis. Anyway, kung bitin kayo ngayon, hindi ko na dinadaan ng direkta sa aking social media account. Gusto ko dito sa mismong radyo ng simbahan. Ang importante po sa lahat, kalakip ng pananampalataya, ang pagiging masunurin. Tingnan ninyo ang Matthew 7:21-23. Nangaral, nagpalayas ng demonyo, gumawa ng kababalagan, pero hindi naging masunurin, hindi nakapasok sa kaharian ng langit. Tandaan nyo po yan. Diyan po tayo mga nganib. Okay? So, sasamantalahin ko lang po bago matapos itong ating programa ngayong linggo. Next Sunday, tuloy-tuloy po natin ito. Hihimayin natin ang mabuti ito. Nais ko pong batiin, pasalamatan ang aking mahal na brother na namit natin noong nakarang araw, si Engineer Antonio June Bautista at kanyang may bahay, si Doktora Carol Bautista mula po dyan sa Halls Head, Western Australia. And speaking of Australia, nandyan din ang kaibigan natin, Dr. Hector Divina Gracia sa Perth, Australia, at si Brother
Ferdinand Marlo Lopez, asawa niyang si Badet, nandyan sa The Firth, Australia. Shout out po sa inyong mga nariyan sa Australia. Siyempre, nandyan din po si Brother John Lee Santos from St. Anthony of Padua Parish sa Timin City, Ontario, Canada. Shout out sa iyo, Brother John Lee. At siyempre, ang mahal nating Brother Major Carmelo Cortez at ang kanyang may bahay si Sister Sita, kinukongratulate ang kanilang beautiful beloved daughter na si Carmela, kung saan ay nagtapos with Latin honor cum laude ng Political Science major and minor in Economics sa De La Salle University, DLSU. Congratulations, Carmela Villanueva Cortez. At siyempre, maraming salamat po sa patuloy na suporta sa atin, sa ating apostolate, ang mahal nating at iginagalang na Kapitana Evelyn Tan Arago, ang hepe ng Barangay Affairs Office ng Taguig City. Ang buong pamilya Arago, maraming salamat po sa inyong patuloy na tulong at suporta sa ating apostolate. Ganon din si Brother Arnel, ang kanyang may bahay na si Sister Mercy at ang kanilang anak na si Noemi. Sa buong pamilya Borromeo, maraming salamat po. At ganon din po kay Police Senior Master Sergeant Eric Castillo, sa kanyang may bahay na si Mary Ann at sa kanyang buong pamilya. Shout out po sa inyong lahat. So mga kapanalig, masarap na pag-usapan pero kulang ang ating panahon. Kasama po natin ang ating mga technician, Engineer Marlon, Engineer Edgar, Engineer Enteng, and Engineer Alex, ang ating production assistant, si Romar Bendo. Ako po si Brother Marco, si Evangelista, nagsasabing sumainyo ang katotohanan. Salamat po.